Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today, lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. At paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At bago tayo magtuloy-tuloy, as usual, yung ating EJ Morse prayer. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante. Irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Kasi ganito yan, dapat ang ginagawa ng Pilipino, I'm trying not to utter the word BOBO ha, ang ginagawa ng Pilipino, nag-iisip siya. Ang daming teknolohiya na available na ngayon sa market. Paano ko ba gagawin at gagamitin ang modern technology para sa trabaho naming mga pulis? May drone? May robot? May CCTV? Napakaluma na yan ng CCTV. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis sa kanto? Na with a drone? With a robot? Kasi robot ang pagkakaalam ko sa pangalan nila na pwede mong ano tawag yan? Ikalat. Hindi. Anong tawag nung pag ang pulis? Nagro-ronda? Patrol! Yeah, sorry. Pwede mong patrol. Hindi na mapapagod ang drone. So magpatrolya yung drone 24 hours. Yung CCTV hindi na mapapagod yan. Okay, pag-usapan uli natin itong si Sara Duterte. Alam nyo, itong si Sara Duterte, meron siyang kakaibang kinikilos. Meron siyang, kung tawagin, ay para sa akin, this is only my personal observation. Para siyang yung tinatawag na narcissist. Alam mo yun, yung masyadong believe sa sarili. Wow. Na masyadong sumaksak sa isip niya na very popular siya. Kaya nga laging lumalabas sa bibig niya na siya yung front runner sa 2028 election. Presidential election. Ang problema, masyado nga siyang nagiging arrogante na ang feeling niya, lahat ng lumalabas sa bibig niya ay genius idea. Ang feeling niya, napakatalino niya, at yung mga naiisip niya ay hindi kayang isipin or hindi naiisip ng ibang tao. Ganyan po ang observation ko kay Sara Duterte. Actually, yung tatay niya medyo ganun din eh. Yung pilit nilang pinalalabas na humble sila. Pero lumalabas at lumalabas sa kilos at pananalita nila na masyado silang believe sa sarili. Yun po ang personal opinion ko sa kanila. Hindi po tayo isang medical person na nakakaintindi ng pag-iisip ng mga tao o yung psychology ng mga tao. Pero based on my own experience, doon sa aking pakikipaghalubilo sa mga tao, matagal na rin naman tayo dito sa mundo, alam natin yung iba't ibang karakteristik, iba't ibang ugali, at saka yung mga iba't ibang kilos at pananalita ng tao, na-observe naman natin lahat yan. At yun nga ang napapansin ko kay VP Sara Duterte. Tingnan nyo maigi tuwing magkakaroon niya ng press conference, kung magsalita siya, akala mo talagang very authoritative sa lahat ng bagay. Masyado niyang pinoproject na napakagaling niya.
Sa lahat ng bagay. Sinasabi niya pa nga, di ba? Yung nakaraan niyang sinabi doon sa isa niyang press conference na mga bobo raw ang mga taga-Malacanang. Ganun po siya kagaling. Ganun po siya kabilib sa sarili niya. Maraming beses ko nang napansin kay VP Sara Duterte na yung pagiging so-called popular niya sumaksak sa utak niya. Alam niyo, sa totoo lang, mga kapatid, mga kababayan, yan din ang naging problema ng kanyang ama. Yan din ang naging problema ng kanyang ama, itong si Digong Duterte, the former President Digong Duterte. Kaya siya nagkaroon ng ganyang problema ngayon. Kaya siya nahaharap sa malaking kaso, itong crime against humanity. Yan din po ang problema niya. Yung masyadong sumaksak sa ulo niya, yung pagiging popular niya, yung pagkakaroon ng mga taong nakapaikot sa kanya, na lahat bow sa kanya, lahat believe sa kanya, akala niya wala ng katapusan. Akala niya, lahat kaya niyang lusutan dahil doon sa kanyang popularity, dahil doon sa mga pinapakitang suporta noong mga taong nakapaikot sa kanya. Nagkaroon siya ng feeling na, yun nga yung sinasabing impunity, na kahit anong gawin niya, dahil very popular siya, ang lakas ng suporta sa kanya ng militar, ang lakas ng suporta sa kanya ng mga pulis, dahil kiniklaim niya nga, siya ang nagdoble halos ng sahod ng mga yan. Pinalaki niya ang mga sweldo ng mga yan. At yung mga taong nakapaikot sa kanya, yung mga advisor, secretaries niya, etc., lahat nagpakita ng paghanga sa kanya, yung pagbilib sa kanya. Dahil mahusay naman talaga si Digong makisama. Napakagaling niya makisama pag ikaw ay kaibigan niya. So, yun ang sumalaksak sa utak niya, lalong-lalo na nga yung suporta ng militar at suporta ng mga pulis. Siguro, nung time na nakaupo siya, talaga namang pinakita ng mga kapulisan, pinakita ng mga opisyal sa military, kung gaano kabilib sila sa kanya. Kaya nga, yun nga ang sinasabi ko, in my own observation, ang tingin ko, yan din ang naging problema ni Digong Duterte kung bakit naging ganito ang kanyang kinahinatnan. Yung feeling niya, wala nang makakasita sa kanya, sa kanyang mga ginagawa. Kaya nung time na nag-operate siya, yung kanyang war on drugs, binanatan niya talaga ng gusto yan. Kaliwat kanan ang patayan. Dahil feeling niya, yun nga, sa sobrang kasikatan niya, walang makakasaling, walang makakasita sa kanya. So, yan ang naging problema nitong si Digong Duterte dahil siyempre wala naman talagang, there's no permanent thing in this world. Lahat yan may katapusan. The only permanent thing in this world is change. Continuous po yan, pagbabago. Walang hindi nababago sa mundo. So, nung nawala na siya sa posto, doon niya lang na-realize na hindi pala ganun. Hindi pala magiging pareho pa rin yung kanyang makukuhang suporta doon sa mga taong nakapaikot sa kanya. Again, lalong-lalo na doon sa mga pulis at doon sa militar. At itong si Sara Duterte, bagamat sabi ko nga hindi naman tayo isang medical person na nakakaintindi ng mga psychology ng tao, ang tingin ko, kuhang-kuha niya yung ugali at saka yung karakter, yung ways ng kanyang tatay. Nasa ngayon, ito na naman siya. Nagpapakita na naman siya ng pagiging bilib sa sarili. Sobrang bilib na siya ang pinakamagaling, siya ang pinakamatalino dahil nga siya ay very popular daw. Siya daw ang front runner sa 2028 election. Malamang ito ang madalas niyang naririnig doon sa mga nakapaikot na naman na mga tao sa kanya na naging problema ng tatay niya.
Alam niyo yun, yung ipinifeed sa ego mo, sa isip mo na ang galing mo. Ikaw pa rin ang frontrunner. Ikaw ang pinakamagaling. Huwag kang bibitaw. Dapat lagi kang nasa media, nagsasalita ka. Kontrahin mo ng kontrahin ng Malacanang para lalong lumaglag yan dahil ikaw ang sikat, ikaw ang popular. Yun po ang aking paningin. Kung bakit nagiging ganito ang reaksyon nitong si Sara Duterte, kung bakit ganito ang kanyang mga pinagsasasabi. Ito na naman. Ito yung latest niya. Kinikriticize niya yung ginawa ni General Torre, ni PNP Chief, yung tungkol dun sa quick response, yung 5 minutes quick response na kanyang operation. Na pag mayroon kang in-report na krimen or whatever, sa loob ng 5 minutes darating ang pulis. Sa sobrang bilib again ni Sara, kinokontra niya ito. At alam mo yon, yung talagang bilib na bilib sa sarili, yung magbubuntong hininga pa siyang gano'n, pinapakita niya yung pagiging yung kanyang disgust, pinapakita niya yung sobrang kawalang respeto doon sa mga kinikriticize niya. Na para bang, grabe kayo, napakahina nyo, hindi nyo naisip yung naiisip ko. Parang gano'n yung mga sinasabi niya. Dahil nga, sobrang bilib sa sarili. Eto, ang banat niya. Bakit daw itong si General Torre hindi mo lang naisip na yung kakulangan nga daw ng pulis. Hindi mo naman daw talaga kayang lagyan ng pulis bawat kanto dahil nga doon sa ratio ng population and against number of police. Or population in relation to the number of policemen. May ratio nga naman yan. Tama yan. So ito, given the situation na ito nga, we have poor population against police ratio. Kulang tayo talaga sa police, sa totoo lang. Pero, given this situation, ano yan, mag-a-adjust ka lang in terms of managing your people. Management problem lang yan. Hindi naman siya ganun talaga ka-hopeless or ganun siya kasama para wala kang magawang paraan. Although itong si Sara Duterte, dahil nga bilib siya sa sarili niya, ay meron siyang naisip agad na solusyon. Sabi niya, available na ang technology. Nandiyan dyan yung drone, nandiyan dyan yung robot, at yung CCTV nga daw, luma na yan. Grabe. Yun na naman talagang parang very firm at very definite siya na yung solusyon niya ang pinakamagaling. Solusyon niya yung pinakatama na hindi naiisip ni General Torre. Alam mo, Sara Duterte, ma-debunk kita dyan. Alam mo, kahit may drone ka, hindi uubra na walang taong i-deploy. Hindi po pwede na yung tinatawag na boots on the ground ay hindi present. Kasi, hindi ka mukha siguro nakita mo yung nangyayari sa Ukraine at saka Russia war. Ganon din sa Israel at Iran na ginagamit talaga yung drone. Okay yung drone. Okay yan. Pero ang usage niyan sa kasalukuyan, may mag-monitor nga at doon in the case of Ukraine and Russia, Israel and Iran, ginagamit yan para pampatay ng tao. Pag nakita mo yung kalaban mo, pwede mo bagsakan ng granada, pwede mo bagsakan ng bomba. Yan ang magandang usage ng drone. Pero, kung mga-aresto ka ng tao, mga-aresto ka ng kriminal, naando doon pa rin dapat yung physical policeman, yung boots on the ground. Naando doon yung mobile, naando doon yung mga pulis para mang-aresto. At in fact, ginagamit na nga din ngayon yan, yung drone, sa surveillance. Pero imposible yung sinasabi mo na kasi parang ang suggestion mo, parang iniisip mo
na instead na magpatrol ang mga pulis, ang magpapatrol drone. Imposible yan. Pagtatawanan ka lang dyan ng mga kriminal. Hindi naman po pwedeng yung drone ang aaresto doon sa mga kriminal. Kailangan na doon ka kaagad, physically. Maganda nga yung programa yung 5 minutes quick response time. Kasi, hindi lang sa kriminal. Halimbawa, nangangailangan ng tulong. Merong nag-crash na nagkabanggaan ng mga sasakyan. Merong nasaktan na tao. Mabibigyan ba ng first aid ng drone yan? Kung merong kailangang kunin sa wreckage, magagawa ba ng drone yan? Hindi. The best pa rin yung in a few minutes naaando doon yung pulis mo. Maganda na yon. 5 minutes or less, naando doon ka kagad. Pero, kung sinasabi mo, instead na mag-deploy ka ng pulis, i-deploy mo mga drone, kailangan mo pa rin yung pulis physically. So kung yan, nasa mga opisina nila, nasa mga presinto nila yan, gaano katagal makakapunta yan sa site? Makakapunta ang mga pulis na yan doon sa site na kung saan kailangan sila. Okay lang yung surveillance. Pero ang pulis naando doon pa rin sa labas, nasa malapit sa mga site na kanyang hinahawakan. Para yung 5 minutes na response time ay magagawa niya. Pero imposible na pinalalabas mo sa kwento mo na imbes na mag-deploy ka ng mga pulis, magdi-deploy ka ng mga drone. Hindi kakayanin yan. Dahil yung response time na 5 minutes, hindi mo magagawa. Baka abutin ka na 20 minutes yan, 30 minutes. Kung nandoon ka sa presinto, manggagaling. So useless yan. The best pa rin na nandoon yung pulis sa labas, nag-iikot, nandoon sa area of responsibility nila, within the striking distance of 5 minutes. Doon sa mga hinahawakan nilang area. Yes, makakatulong ang drone dyan. Pero not necessarily yung pinalalabas mo na hindi kailangan lumabas ng mga pulis. Imposible yan. Hindi mo magagawa ng maayos ang trabaho mo, especially yung quick response na operation. Dahil nga, kung manggagaling ka sa presinto, manggagaling ka sa malayong lugar na kung saan mo dineploy yung drone mo, malabo yan. Pangalawa, sa dinami-dami ng mga iskinita rito, mahihirapan yung sinasabi mong mga operator ng drone na yan. Kailangan mo na maraming operator ng drones. Of course, madali namang gawin yan. Pero, yun nga, nandoon ka sa malayo. Kasi ang pinalalabas mo, kapalit ng mga pulis na physically nandoon sa site, drone. Hindi uubra dahil nga kailangan mo quickly, immediately, naando doon yung pulis mo pag merong kailangan tulungan, kung merong aarestuhin kriminal. Kasi ang takbo ng salita mo parang hindi mo kayang lagyan ng mga pulis yan, so dapat drone ang ilagay mo. Paano kung may naipit na tao diyan sa mga or naipit ng truck? Kailangan tutulungan ng pulis. Kung merong nang-hold up, kailangan ng pulis. Ang drone mo ba makakapang-aresto? Kaya bang magposas ng ano? Kaya bang gumawa ng pag-aresto ang drone? Kaya ba niyang posasan ang kriminal? Pag mayroong mga disaster na kung saan ginagamit din natin ng mga pulis, pwede bang makikita mo na naghihingalo yung isang victim, manggagaling pa sa presinto yung tutulong sa kanya? Iba pa rin talaga yung idinideploy mo ang mga pulis mo doon sa mga area na kung saan kaya nilang sakupin, kaya nilang ibigay yung 5 minutes quick response reaction. Hindi katuwiran, Sara Duterte, na kulang ang pulis natin. Nasa pagmamanage lang yan. In fact, meron naman talaga dyan na hindi naman talaga bawat kanto ilalagay ang pulis. Doon sa mga areas na
Meron naman silang mga data niyan. Kung hindi masyadong mataas ang krimen, of course, less kailangan ang deployment. Kung saan mataas ang kriminalidad, doon sila naglalagay ng mga mobile patrol at ng mga pulis. At dinideploy yan in such a way na yung area of operation ng bawat team ay kayang mag-responde within 5 minutes. Management yan, Sara Duterte. Huwag ka masyadong pa-impress na parang feeling mo, pag naging presidente ka, may solusyon ka sa lahat. Sablay nga ang tatay mo na ang galing-galing ng pakiramdam niya. Nung time na nagpresidente siya, feeling niya ang galing-galing niya. Ano nangyari? Eto ngayon. Sangkaterbang napakabigat na kaso ang hinaharap. Actually, baka sumabit ka pa nga dyan. Dahil nababanggit ang pangalan mo ng mga testigo. Kaya huwag ka masyadong bilib sa sarili mo. Yung mga lumalabas sa bibig mo, propaganda na hindi naman malapit sa katotohanan. Pinipintasan mo ang Malacanang na para bang ang galing-galing mo. Pinalalabas mo na talong-talo mo yung lahat ng mga tao sa Malacanang. Pinalalabas mo na ang solusyon mo, pati si General Torre, pinalalabas mo, talo ng pag-iisip mo. Wow. Kaso yung mga pinagsasabi mo, mababaw. Para sa akin, mababaw yung mga pinagsasabi mo. Pasikat lang. Para bang yung idea mo about the drone, pati robot, binanggit mo pa. May presyo ka na ba ng robot? Alam mo ba kung magkano? Alam mo ba ang capabilities ng robot para gamitin mo diyan sa anti-crime operations? Alam mo na ba, meron ka na bang research niyan? Alam mo kung magkano ang halaga? Alam mo kung ilang robot ang gagamitin? At ilang drones ang gagamitin sa buong Pilipinas? Ilang operator ng drone ang kailangan mo? At yun nga sasabihin ko sa'yo, ang drone hindi kaya mang-aresto ng kriminal. Hindi kayang magposas ng kriminal. Ang drone, effective yan kung ginawa ng tatay mo. Yung tokhang. Yung sinasabi nila na patay dito, patay doon. Pwede yung drone. Pwede mong gamitin yan na pag naka-identify ka ng drug addict, hindi mo na kailangang arestuhin, bagsakan mo ng granada. Pwede yan. Pero kung maganda nga idea mo, ito tanong ko sa'yo. Kung maganda yung idea mo, kailan lang natapos ang term ng tatay mo? A little over 3 years ago. Bakit hindi mo sinabi sa tatay mo yan? Kung maganda ang idea mo, bakit hindi mo pina-implement yan sa tatay mo? Para sikat ka. Para sikat yung tatay mo. Bakit hindi? Kung magandang idea yan, Sara Duterte, bakit hindi mo sinadjust sa tatay mo? Yan ang tanong. Diba? Sobra kang authoritative magsalita. Sobra kang bilib sa sarili mo. Na para ang ganda-ganda ng idea mo. Pero, bakit hindi mo sinabi sa tatay mo yan? Kung talagang effective yan. Or sinabi mo sa tatay mo yan, pero inisnap ka lang. Dahil hindi rin naniwala sa'yo. Dahil wala naman talagang magagawa ang drone dyan. Surveillance, yes. Sa gera, yes. Yun na nga, magagamit mo yan kung talagang gusto mong patayin na ng patayin yung mga taong nakikita mong may ginagawang krimen. Kung yan ay nakikita mong gumagamit ng drugs. Pwede mo gamitin ng drone dyan, tapos bagsakan mo na ng granada. Pero mas maraming tao ang mamamatay. Again, tatanungin kita, Sara Duterte. Kung magaling ang idea mo, bakit hindi mo sinabi sa tatay mo? Para siya ang nag-implement niyan. Yun lang po muna, mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. Thank you once again, ladies and gentlemen, for joining me today. And I hope we'll be able to see each other again in my future episodes.
And for those who are just new in this channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell and the like button, and please do share this vlog so that we'll be able to grow our community here in my small channel. And ladies and gentlemen, thank you so much. See you later.